May napapansin ka ba? Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatangka ng napakaraming bansa, sa kabila ng galit, digmaan at pagkakaisa ng makapangyarihang puwersa, may isang bagay na hindi nagbabago. Hindi nawawala ang Israel. Sa buong kasaysayan ng mundo, iisa ang pattern na paulit-ulit nating nakikita. May mga imperyo na umangat at naniwalang kaya nilang baguhin ang takbo. May mga hari na naniwalang sila ang pinakamakapangyarihan. May mga hukbo na naniwalang walang makakatalo sa kanila. May mga ideolohiya na naniwalang sila ang magtatakda ng kinabukasan ng mundo. Pero lahat sila dumaan. Ang ilan bumagsak, ang iba naglaho, at ang karamihan nakalimutan na ng kasaysayan. Pero ang Israel nananatili. Mula pa sa sinaunang panahon hanggang sa modernong mundo, iisa ang layunin ng marami, ang burahin ang Israel sa mapa. Mula sa mga sinaunang kaharian hanggang sa makabagong estado, paulit-ulit na may nagtatangkang puksain ang bansang ito. Pero sa bawat pagtatangka, iisa ang resulta, kabiguan. Hindi lang basta nakaligtas ang Israel, umunlad pa ito. Sa gitna ng napakaraming kaaway, naging isa ito sa pinaka-advanced na bansa sa mundo. Para bang may hindi nakikitang puwersa na patuloy na nagbabantay dito. At dito pumapasok ang tanong na hindi kayang takasan. Bakit hindi kayang wasakin ng Israel? Bakit sa kabila ng lahat ng pagtatangka, patuloy pa rin itong nakatayo? Ito ba ay dahil sa military strength, sa alliances, sa strategy, o may mas malalim na dahilan? Para maintindihan iyon, kailangan nating bumalik sa pinagmulan. Hindi sa politika, hindi sa digmaan, kundi sa isang pangako. May isang tao na pinili, si Abraham. Sa kanya nagsimula ang isang tipan, isang kasunduang hindi pansamantala, kundi walang hanggan. Nangako ang Diyos na ang kanyang mga lahi ay magiging napakarami at bibigyan ng lupain. Isang lupain na magiging sentro ng kasaysayan. Pero mula sa isang pamilya, nagkaroon ng dalawang linya, si Ismael at si Isaac. Mula sa dalawang anak na ito nagsimula ang tensyon. Isang alitan na hindi lang pampamilya, kundi naging ugat ng mas malalim na hidwaan ng mga lahi. Gayunpaman, ayon sa pananaw ng Biblia, kay Isaac ipinasa ang tipan at mula sa kanyang lahi nagmula ang Israel. Sa kabila nito, malinaw ang isang bagay, na natiling tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kahit nagkamali ang Israel, kahit lumihis sila, dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, hindi nakakalimot at hindi bumabawi ng pangako. Makikita mo ito sa kasaysayan. Sa Egypt, inalipin ng Israel, pinahirapan sila, pinatay ang kanilang mga anak. Isang malinaw na pagtatangka na pahinain at burahin ang kanilang lahi. Pero inilabas sila ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan at himala. Nahati ang dagat, naligtas ang Israel at nabigo ang Egypt. Sumunod ang Assyria, sinakop ang hilagang kaharian at ikinalat ang mga tao. Para bang tuluyan ng mawawala ang kanilang pagkakakilanlan. Pero may natirang bahagi na pinanatili, isang remnant na naging susi sa pagpapatuloy ng kanilang kwento. Pagkatapos ay ang Babylon, winasak ang Jerusalem, sinunog ang templo at dinala sa pagkabihag ang mga tao. Mukhang ito na ang katapusan. Pero matapos ang itinakdang panahon, bumalik sila. Muling bumangon mula sa abo. Sa Persya, may planong lipulin ang lahat ng Hudyo, pero sa pamamagitan ng isang babaeng inilagay sa tamang posisyon, nabigo ang plano. Sa panahon ng mga Greeks, sinubukang burahin ang kanilang pananampalataya. Pero may mga tumindig at lumaban, nabawi ang templo. Pagdating ng Rome, dumating ang isa sa pinakamabigat na dagok. Winasak ang Jerusalem, gumuho ang templo at nagkalat ang mga Hudyo. Dito nagsimula ang diaspora, halos 2,000 taon na wala silang sariling bansa. Kung titingnan mo bilang simpleng kasaysayan, doon na dapat natapos ang lahat. Isang bansang nawalan ng lupa. Pero hindi.
Sa loob ng 2,000 taon, nagpatuloy sila. Nagkalat man, hindi sila tuluyang nawala. Nanatili ang kanilang identidad. Dumaan sila sa matinding pag-uusig. Sa Europe, pinatalsik sila. Inalisan ng karapatan. Tinorture. Pinatay. Sa Spain, pinilit silang mag-convert o umalis. Sa Eastern Europe, sinalanta sila ng mga pogrom, mararahas na pag-atake. At pagkatapos dumating ang isa sa pinakamadilim na yugto ng kasaysayan, ang Holocaust. Sa ilalim ng Nazi regime, 6 na milyong Hudyo ang pinatay, tinanggalan ng dignidad at pagkatao. Kung may panahon na mukhang tuluyang mawawala ang Israel, iyon na iyon. Pero kahit doon, hindi nagtapos ang kwento. Noong 1948, may nangyaring tila imposible. Matapos ang halos 2,000 taon, muling isinilang ang Israel bilang isang bansa, isang bayang matagal nang wala, biglang bumalik sa parehong lupain na may parehong identidad. Walang katulad nito sa kasaysayan. Sa loob ng 24 oras matapos ideklara ang bansa, sinalakay agad ito ng 5 bansa. Mas malakas, mas marami. Pero nakaligtas ito. Noong 1967, sa loob lamang ng 6 na araw, nagtagumpay laban sa mas malalakas na kaaway at nabawi ang mahahalagang teritoryo. Kung pagsasama-samahin mo ang lahat ng ito, may makikita kang pattern. Laging may pagtatangka, pero laging may pagbabalik. At sa puntong ito, hindi na sapat ang history. Kailangan ng tingnan ang mas malalim, ang propesiya. May mga talata na nagsasabing mananatili ang Israel hanggat umiiral ang araw, buwan at mga bituin. May propesya rin na nagsasabing titipunin ang Israel mula sa lahat ng bansa at ibabalik sa kanilang lupain. At iyon mismo ang nangyari. Mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, Europe, Africa, Asia at Amerika, unti-unting bumalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain. At ngayon sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang tensyon, patuloy ang galit, patuloy ang banta. Laging nasa sentro ng balita ang Israel. Bakit? Dahil ang Israel ay hindi lang basta bansa. Ito ay bahagi ng isang mas malaking kwento, isang kwento na hindi pa tapos. Darating ang panahon na mas titindi pa ang laban. Magkakaisa ang mga bansa laban sa Jerusalem. Mukhang ito na ang katapusan. Pero doon papasok ang pinakamalaking intervention. Hindi na tao ang kikilos, kundi ang Diyos mismo. Darating ang panahon na ang mga bansa ay lalapit sa Jerusalem, hindi para makipaglaban, kundi para hanapin ang Diyos. Kaya sa tuwing makikita mo ang balita tungkol sa Israel, tingnan mo ito bilang bahagi ng isang mas malalim na kwento. Ang Israel ay hindi nananatili dahil sa lakas nito. Nananatili ito dahil may isang Diyos na nangako. At ang Diyos na iyon, hindi kailanman pumapalya. Kung ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako sa isang buong bansa sa loob ng libu-libong taon, hindi ba't mas lalo siyang magiging tapat sa bawat isa? Kung kaya niyang panatilihin ang isang bayang paulit-ulit na sinubukang wasakin, hindi ba niya kayang hawakan ang buhay mo? Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Maaaring may plano rin siya sa buhay mo na hindi kayang wasakin ng kahit anong pagsubok.